everyone! Good morning, I'm back! It's your Mama Sam para sa ating chika update ngayong araw na ito. Siyempre, pag-uusapan natin ngayon, oh my gosh, nililigwak sila. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan, laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. So ito na nga, syempre pag-usapan natin ngayon ang laban ng dalawang kandidata natin na mukhang malakas at talagang pwedeng manalo sa international stage. Ito ay wala nang iba kundi si Katrina Ligado para sa supranational at saka syempre Bea Milan-Windorski naman para sa Miss Universe. Ang sabing ganon, si Katrina Ligado ay hindi daw mananalo sa supranational. Ayan ang sigaw ng mga ibang kalaban niya, na mga tagahanga ng mga kalaban niya. So yon. And then, ako naman, ang masasabi ko naman dyan, wala naman tayong magagawa kung ganun ang iniisip nila eh. At ito nga, niligwak nila si Katrina Ligado sa kanilang prediction. Dati, nakikita natin na lang na number 1 si Katrina Ligado sa mga prediction. Pero, ang Indonesia gumawa ng prediction, nilaglag niya ng bonggang-bongga sa top 5 si Katrina Ligado. So, yon. Ako, hindi ko naman mapiplease yung mga tao na gustuhin nila si Katrina Ligado. Pero nandoon ako sa part na parang, sige, paniwalaan mo lang yung gusto mong paniwalaan. Wala namang problema. Kasi ganito yun eh. Ako kasi yung tipong tao na kapag naniniwala ako sa kandidata, paniniwalaan ko. At talagang puro positive ang maririnig mo sa akin. Kasi magkukumpit pa lang naman sila eh. So wala naman pa tayong nakikitang resulta. Kung sino ba yung malahas, kung sino ba yung hanggat hindi nag-i-start yung pageant. And then sa process, nandoon makikita mo kung sino talaga ang magpe-penetrate hanggang sa dulo. Pero kung tatanungin mo ko, si Katrina Ligado ba ay malakas ba ang laban talaga niya para sa Miss Supranational? Ang sagot ko, oo. Bakit hindi? Bakit hindi ko paniniwalaan? Meron siyang ganda. Yung ganda niya na kayo na nga rin na nagsasabi na wow, ang ganda-ganda ni Katrina. And then pangalawa, bukod dun sa ganda, ayan na nga, naghahanda nga ng bonggang-bongga. So pinaghandaan niya to. So, nandoon ako na parang excited ako kung ano ang makikita natin kay Katrina Ligado. Ang sabing ganon, mahina naman sa Q&A ang Katrina Ligado at hindi magpe-penetrate yan pagdating sa Q&A. Alam nyo, sa totoo lang, isa yun sa mga katangian na nakikita ko kay Katrina Ligado sa weakness naman na side niya. Kumbaga parang kahinaan niya talaga ang Q&A. Pero naniniwala naman ako na kung saan siya mahina, doon siya dinevelop ng kanyang team, 'di ba? So, ibig sabihin nun, si Katrina Ligado may possibility na may ibuga pagdating sa Q&A. Lalo na hawak siya ng 'di ba? ng Miss Universe Philippines. So, alam natin kung paano silang mag-train ng kandidata. At ayun, nakikita natin na talagang pumapalo talaga sa mga laban nila sa international. So ako, nandoon ako sa part na parang naniniwala ako na si Katrina Ligado kaya niyang i-push yung sarili niya to develop pa more, 'di ba? So nandoon na hindi pa naman natin nakikita kung paano siya sumagot uli eh. Pero kung paano siya magsalita ngayon, ayun, nakikita ko na okay, ang laki ng improvement. Ay, may pagbabago. So, yun. Plus, nandoon na pinupukpok niya talaga yung sarili niya sa training, sa lahat ng aspeto ng pageant na to, di lalong lumalakas yung puwersa niya. And then, nandoon ako sa part na pinaniniwalaan ko talaga siya. Yung beauty niya, pinaniniwalaan ko na kaya niyang masungkit. Sabi niya ganon, Mama Sam, may nakuhan. Dati naman nagpadala na tayo ng Morena Beauty pero hindi pa rin naman daw nanalo. Si Ambrosio nga, di ba? Yung
ito lang, recently lang. Ako naman, ang masasabi ko naman, syempre magkaiba sila. Katrina Ligado is Katrina Ligado. Yung dumating si Katrina Ligado sa Miss Universe Philippines, ang sabi ninyo, magmi-Miss Universe siya. Kasi sobrang nagagandahan kayo sa kanya. At totoo naman, kung ganda ang pag-uusapan, maganda talaga. Pero yung nilagay siya para sa supranational, doon ako excited kasi kung ano na yung improvement niya. Bukod doon sa maganda siya, di ba? So, yung improvement na ipapakita niya dito sa laban niya sa supranational. Oho. So, hindi lang naman to first time ni Katrina Ligado na lumahok sa isang international pageant. Kumbaga, ito na yata yung pangalawa niya. Yung una rin na Hispano-Americana kung saan nag-fourth runner-up siya. And then, ito na yung pangalawa. So, ngayon, challenge to dahil, alam mo yun, kung paano niya ilalaban yung bansa natin. And then, ayun, yung ibang mga fans, lalo na yung mga taga-Indonesia, hindi sila naniniwala kay Katrina Ligado. Mas naniniwala sila sa kanilang Reyna. Oho. So, kasi nga naman daw matalino, maganda din daw, di go lang, di ba? So, magkaalaman na sa darating na coronation dito sa Miss Supranational. Kumbaga parang, sige, magaling na yung kandidata ninyo, pero magaling din yung kandidata namin. At laban yan, di ba? And then, punta naman tayo dito sa Miss Universe. Sasabing ganon, nako, etong si Bea Milan Windorski, kakabugin to ni Puerto Rico. To be honest, malakas si Puerto Rico. At yung iba pang kandidata, like example, Netherlands, Venezuela, Czech Republic. Pero, naniniwala din ako kay Bea Milan Windorski. Maaaring ikaw nakukulangan ka sa kanya. Pero ako, sa nakikita ko, yung possibility kasi nandoon. Kumbaga, parang ibang level to. Kumbaga, so, ibang level din syempre yung Puerto Rican. Syempre, malakas din sila. At nakikita natin na talaga namang power. Pero ang tanong ko, bakit sa mga prediction ngayon, ang number 1 nila ay si Bea Milan Windorski? Bakit lumabas na si Puerto Rico, lumabas na si Venezuela, lumabas na si Netherlands, pero hindi pa rin nila pinalitan si Miss Philippines? Kumbaga, parang ando doon ako yung dati, ang prediction nila, number 1 nila si Venezuela. Tapos dumating sino ba to? Czech Republic, nilagay nila si Czech Republic. Pero, nung dumating si Bea Milan Windorski, napalitan na sila. Pero dumating na si Puerto Rico, dumating na si Netherlands na sinasabi nila, wow, ang ganda, mukhang kakabog yung beauty. Pero hindi naman nila napalitan sa number 1 nila, si Bea Milan Windorski. So, ibig sabihin, mas nakikita nila yung potential na maiuwi ang corona ni Bea Milan Windorski more than kay Puerto Rico. Bakit si Puerto Rico number 2 lang sa kanila? Di ba? Number 2 lang sa prediction. Bakit ayan na sinasabi nga malakas daw, magaling din magsalita ng English, and then very strong yung personality. Pero ang tanong ko, pasok ba ang category niya bilang Miss Universe? Di ba? So, ayun nga lang, nanay na siya. Di ba? Ang tanong, ready ba ang Miss Universe magpanalo talaga ng nanay? At pwede ba talaga nilang gawing Miss Universe to? So, hindi pa kasi natin nakikita yung mga mother na sumasali sa Miss Universe, either transgender, wala tayong makita na pinanalo nila. Meron silang nilalagay sa top 5, pero hindi nagiging winner. So, magkasunod na taon, nilalagay nila sa top 5 pero hindi na nanalo, 'di ba? So, ang akin, ang estimate ko, dito ka mahina, dito ka matatalo kasi pwede kang maging runners up lang talaga. So, malakas ka, naniniwala ako doon, pero baka hanggang top 5 ka lang. Di ba? So, yon. So, ganun ayun yung possibility na pwedeng mangyari. At ang ending, nakikita ko pa din na mas malakas pa rin si Bea Milan Windorski. Kasi si Bea Milan Windorski, bukod doon sa may ganda, bukod doon sa matangkad, bukod doon sa may katawan, talaga naman, panlaban din, di ba? So, yon. So, ibig sabihin, single pa. Di ba? Walang, kumbaga, miss talaga. Kaya,
possible na sa kanyang mapunta talaga ang Miss Universe crown. At doon ko naman nakikita na parang, okay. So, malakas pa rin yung laban ni Philippines. And then, ayun nga, so nagdatingan na yung mga kandidata tulad ni Netherlands, hindi naman nila malagay doon sa number 1. Si Bea pa din ang nilalagay nila sa number 1. Kasi naniniwala sila na possible na si Bea ang mag-uwi ng corona ngayon sa Miss Universe. So, yun din yung pinaniniwalaan ko. So, hindi ko sinasabi sa inyo na, guys, tayo na ang mananalong Miss Universe. Pero yung possibility, pwedeng ganun ang mangyari. At yung tsansa natin, malakas, malaki. At pwede talagang may uwi niya yung corona ng Miss Universe. And let's see, sa Miss Universe, kung ano nga ba ang mangyayari. Kung si Bea Milan-Windorski nga ba ang mag-uuwi ng corona. But for now, Katrina Ligado at Bea Milan-Windorski nangunguna sa mga hot pick sa mundo ng pageantry. So, sila talaga yung medyo malakas talaga. Yung kutob, yung lakas na, alam mo yun, na parang, baka kay Philippines mapunta to. Yung mga tipong ganon. Kaya I'm so excited. And then, ayun, aabangan na nga lang natin kung ano ang ipapakita ni Bea at saka ni Katrina Ligado sa darating na laban nila sa international stage. So, kayo ang tatanungin ko. Tingin ninyo, hawak nga ba ng Pilipinas ang beat? Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. So, yan. So, yun yung abangan natin. So, excited ako. Alam ko yung iba nagiging bitter. Yung iba nagtataas ng kilay. Yung iba na parang, hype lang niya, hina-hype nyo lang. But, magkakaalaman tayo pag nagsimula na yung pageant. Kung malakas nga ba ang pambato natin or mahina. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, madaming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.